ginawa na ito na ang mundong ito ay kanyang maging kapahingahan. But most of the time, a lot of Christians, listen to me, we want to go home. We want to die now. Walang masama na tayo umuwi na sa Kanya. Tama po ba? But listen, be sure na tapos mo na yung assignment mo. Before you go home, do your assignment first. Finish your homework first. Sorry, your assignment, not homework. Okay? Diba? It's because kung minsan ang kaisipan ng mga mananampalataya ngayon sa ating kapanahunan, listen to me, you know what? Ang mundo na ito na ating ginagalawan ay tila ano? No? Walang kapahingahan. Walang kapayapaan. Hindi natin dito nasusumpungan yung kapayapaan. That's why you are here. I will say it again. That's why ikaw at ako ay naririto. Why? It's because merong purpose ng Diyos kung bakit ka naririto. To represent Him. Amen. To bring changes on this world. Kung minsan iniisip nyo, you know what, sinasabi nyo sa sarili niyo, paano magkakaroon ng pagbabago sa mundong ito? You ask yourself. The reason kung bakit walang changes, it's because of you. It's because of us. It's because hindi natin ginagawa yung ating role. Most of the time, hindi natin ginagawa yung ating assignment. Most of the time, hindi natin ginagawa kung ano yung dapat natin gawin. I hope and pray not this time. I said not this time. Oh, you are not listening to me. Are you listening? Amen? You know what? Church, I want you to understand this. Gusto ko na makita ninyo na sa sarili natin, you know, itong mundo na ating ginagalawan ay tungtungan ng paa ng Diyos. Ibig sabihin, ang mundong ito ay nais niya na maging kanyang kapahingahan. But now, hindi ito ang nakikita natin personal. Most especially ang ating Diyos. Now, gusto ko na makita ninyo na ito ay challenge sa bawat isa sa atin. Upang magkaroon ng katuparan ang desire ng puso ng ating Diyos. Now, I hope and pray that you are listening right now. Amen? Ikaw at ako ay gumawa saan? Sa dapat nating galawan. Gawin natin yung bahagi natin. Para saan? Na kung saan alam natin na ito yung nilalaman ng puso ng ating Diyos sa ating kalagitnaan. You know what? I know you are reading your Bible, but the reason kung bakit kung minsan hindi nyo nakikita kung ano yung nasa puso at kalooban ng Diyos while you are reading His Word is because hindi mo dinadala yung sarili mo sa Kanyang kalooban. The way we read the Bible before, you know what? We have a bad habits. Ano yung bad habits na meron tayo? Basta lang makapagbasa ka ng Bible, but you are not trying to what? To get His will on that Word. Hindi mo hinahayaan na kunin ang kanyang kalooban sa salita na iyong binabasa. That's why, ano nangyayari most of the time, a lot of Christians right now, you know what? Sasabihin mo lang sa sarili mo, okay, natapos ko na yung first chapter, natapos ko na yung another 2 chapter, natapos ko na yung hanggang matapos mo na yung isang book in the Bible. Pero walang nangyayari sa buhay mo. Why? It's because you are not connecting your life to Him. Hindi mo ikinokonekta yung buhay mo, yung sarili mo, yung pagkatao mo sa Kanyang salita. That's why walang changes. Can you imagine beginning today, no, the way kung paano tayo mag-meditate ng Word, babaguhin natin ang lahat. Lord, this time, before I read your Bible, before I read your Word, give me the spirit of understanding. And then right after you pray, Lord, this time, gusto ko makita, gusto ko maunawaan ngayon kung ano ang nasa kalooban mo sa pamamagitan ng iyong salita na aking pagbubulay-bulayan sa araw na ito. And I will tell you this, God will show it to you. God is so gracious. God is so merciful to us. But the problem is, hindi natin alam kung paano makipag-communicate sa Kanya. Why? It's because we are so lazy. Nananalangin ka lang kapag kakain ka.
Nanalangin ka lang bago ka matulog. Why? Para pag binangungot ka, binawian ka ng iyong hiram na buhay, gigising ka sa presensya ng Diyos. I hope and pray, not this time. I hope and pray, hindi na ganun ang kaisipan ng bawat isa sa atin. I hope and pray, you know what, na meron totoong pagbabago sa pagkatao natin. Amen? Simula nung tinanggap natin yung salita ng katotohanan sa buhay natin, you know, alam mo sa sarili mo na merong tunay na pagbabago. Why? It's because ang salita ng Diyos ay liwanag. At ang liwanag na kung saan ay ating tinanggap sa buhay natin, ang siyang magdadala sa atin patungo sa kanyang kalooban. Are you here? That's why look at this. If you remember, heaven is my throne and the earth is my footstool. Now, what is the meaning of that? You know what? Ang Diyos ay naghahanap ng kanyang kapahingahan. Sinasabi niya, sa ating kalagitnaan, ang aking langit ang siyang aking trono. Ang sangkalupaan ng tungtungan ng aking mga paa. Now, listen to me. Are we alive? Yes. Buhay ba tayo? Yes. Alam niyo ba na hindi aksidente na buhay ka? Alam niyo ba na hindi aksidente na naririto ka sa mundong ito? Alam mo ba na hindi rin aksidente na ikaw ay naririto ngayon? Ano ang nais ng Diyos na sabihin sa bawat isa sa atin? Isa lang. Ano yun? Ikaw at ako ay inaanyayahan niya minsan pa para maging kanyang... What do you think? Come on, what do you think? Inaanyayahan niya, ikaw at ako. If you remember, sabi niya sa kanyang salita, and the earth is my footstool. Bakit sinabi niya, and the earth is my footstool? Ito ay tungtungan ng aking mga paa. Now, bakit niya hinayaan na ang mundo na ating ginagalawan ay maging tungtungan ng kanyang mga paa? For one reason. Come on. Hello? Did you get this? Yes. No? Nais niya na ikaw at ako, listen to me, ay makapiling niya. That's why, kung meron man nag-extend sa iyo at sa akin, sa kalangitan at sa sangkalupaang ito, walang iba kundi ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Did you get this? Siya ang nagdudugtong sa kanyang kalangitan dito sa sangkalupaan. Mismo ang kanyang katawan, mismo ang kanyang buhay. That's why ano ang kailangan natin maranasan? Makatagpo natin siya dito sa sangkalupaan na ito. I hope and pray na patuloy mo na unawaan at naiintindihan at nakukuha yung mga bagay na ito sa ating kalagitnaan. If you remember, sinabi niya sa kanyang salita, now look at this, where then is a house you could build for me? Where then is the house that you build for me? Tama ba? Amen? Hallelujah. Where, sabi dito, is a place, where then is a house you could build for me. And then the next one is, where is a place that I may rest? First, sinabi rito, no, saan ang bahay o tahanan na itinatayo mo o itinayo mo para sa akin? Did you get that? Nagtatayo ba tayo? Amen? Ng tahanan para sa Kanya? It's because, listen to me, siguraduhin natin na malinaw sa atin itong bagay na ito na ikaw at ako ay nagtatayo ng bahay o tahanan para sa Kanya. But you know what? Ito yung isang questionable ngayon sa karamihan ng mga mananampalataya.
Tayo ba ay nagtatayo ng tahanan para sa Kanya o itinatayo natin ang sarili nating tahanan lamang? Amen? Are you with me? Oh, and then the next one is this. Oh, where is a place that I may rest? Do you think ang buhay mo at ang buhay ko ay maaari maging lugar ng kanyang kapahingahan? So makikita mo dito, vice versa. Bakit ko sinabi? In the book of Psalms, doon mababasa natin, you know what? In the presence of God, that is our resting place. And this time, ipinapahayag sa atin ngayon ng Santong Espiritu na mismo ang Diyos ay naghahanap ng kanyang lugar sa ating kalagitnaan para maging kanyang kapahingahan. Is that true? So, ibig sabihin, you know what? Hindi aksidente na ikaw at ako ay dapat maghanap. Tama po ba? Dapat hanapin natin siya bilang ating kapahingahan. Hindi yun aksidente. Pero hindi rin aksidente na ang Diyos ay naghahanap ng kanyang kapahingahan o lugar ng kanyang kapahingahan. At ang lugar na ninanais niya na maging kanyang kapahingahan, listen to me, saan ang mundo na ito na ating ginagalawan? That's why, can you imagine, no, kung gaano kalaki ang inaasahan ng Diyos sa atin, sa iyo at sa akin? Did you get my point? Can you imagine kung gaano kalaki yung ina-expect niya sa bawat isa sa atin? Na ikaw at ako, you know what, ay magpe-prepare ng isang lugar, ng isang tahanan na masasabi natin na kanyang kapahingahan. Lugar ng kanyang kapahingahan. Amen. Hello? But alam nyo ba na mangyayari lamang ang bagay na yan? Listen to me, kung ngayon pa lamang matututunan natin na maging isa para isagawa kung ano ang nasa kanyang puso at kalooban. Why? It's because it is very, very impossible na i-build natin ang kanyang tahanan na watak-watak tayo. Everybody look at me. Amen. I will say it again. It is very, very impossible, listen to me, are you with me? Na i-build natin ang kanyang tahanan na kung saan hindi tayo nagkakaisa. Imposible. Na hindi tayo magkakasama. Na hindi tayo magkakadugtong, na ang buhay natin ay walang tunay na pagkakaisa. Are you here? Why you are not responding? Amen. Everybody sit down properly. Sit down properly. Okay? Don't do that. You sit down properly. Everybody sit down properly. Move your body. I said sit down properly. Okay? Listen to me. I know it's hot. But I will give you a revelation. Mas mainit sa impyerno. Fine? Is that okay? Amen? Satisfied? So mas mainit sa impyerno. Is that right? Okay. So, can you listen to me now? Pwede na ba kayo makinig ngayon? Amen? Okay. So or else, you will stand up. Habang nakikinig kayo. At least pareho tayo. Nakatayo ako, nakatayo kayo. We are one. And that's what you call the power of one. Amen? Amen. Amen. That's what you call the power of. Okay, now you know. Amen. Okay? So, I hope and pray, you know what? If last Sunday, no, kung iniwanan kayo ni Pastora, saan? No, in the 5th level, no, now, dadamputin ko kayo saan? In the, where? In the 6th level. Are you with me? Amen.
Why? It's because dumaan ang Monday up to Saturday, that's why you must grow. Amen. Hindi, last Sunday, nandun kayo sa level 5, ngayon nasa level 2 kayo uli. Ano kayo, diesel? Please, don't do that. Don't do that to me and don't do that to yourself. Amen. Are you ready? Don't you know na nandito pa lang tayo sa communion? I'm telling you the truth. Amen. I need to give this to you. Why? It's because the Holy Spirit gave this to me. I am responsible for His Word. That's why I am giving this to you now. Did you get this? No? Ayoko maging irresponsible. That's why be responsible. Are you with me? Sabi ko, ayoko maging irresponsible sa kanyang salita. That's why, no, the way I carry His Word, you know what? I have, no, passion. Meron akong passion sa puso ko. I can give this to you, no? Saan? Sa grasya at biyaya ng Diyos, you know what? Na ibinigay niya sa akin. By God's grace, may babahagi ko to sa inyo, o may bahagi ko to sa inyo, you know what? Kung paano ko rin naitanggap. O kung paano ko natanggap sa sarili ko. That's why I'm giving this to you now. And you know, some of you, no, parang you are saying, kahit natahimik kayo, tawag dito na, alam niyo yun, parang you are not yet ready to receive. Are you ready? Yes. Are you sure? No, that's why, you know what, hindi pwede mangyari, you know, habang nakatingin kayo sa akin, and then iba ang lumilipad sa isip niyo. Hello? Be sure, you know what, na naririto ka. Ang puso mo, ang isipan mo, ang spirito, kaluluwa at katawan mo, naririto rin. Hindi pwede yung kaluluwa mo lang naririto, yung katawan mo lang naririto, pero yung spirito mo nandoon sa piyestahan. Diba? Amen. Oh, please, be here. This is your home. Ito yung tahanan natin. Amen. This is our resting place. Amen. Hallelujah. Now, can you imagine? Can you imagine, you know what, kung patuloy natin makikita sa sarili natin, ngayon pa lang, kung paano makipagkaisa sa Diyos. Kung paano makipagkaisa sa Kanya, sa Kanyang kalooban. But you know what? This is the problem. No, we are partaking this communion. We are partaking the communion. But the problem is this. Ano yun? No? Nagpapartake tayo ng communion. But you know what? Hindi natin, you know what? Isinasapuso yung ginagawa natin. I pray na tapos na ang araw ang panahon sa mga ganong bagay. Na every time na tumatanggap ka, nagpapartake ka ng communion, you know what? Para ka lang kumain ng mamon. Para lang masabi mo sa sarili mo, Kristiyano ako. Like for example, if one day, you know what? No? Wala na tayong panahon, wala na tayong pagkakataon pa na magpartake ng communion. Ano pa ang matitira sa'yo? Hello? Hello? Amen? Is that right? No, that's why gusto ko na maunawaan ninyo. You know what? Yung kahalagahan na ikaw at ako, no? Ikaw at ako na nagpapartake ng communion, most especially ang pinakamahalaga rito, nagpapartake tayo ng salita ng Diyos. Ang pinapartake natin dito, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Why? It's because yun ang pinakamahalaga sa ating kalagitnaan. Yun ang pinaka-importante sa buhay mo. Just look at me. Don't look at them. Look at me. Amen? No? Amen. Kung meron mang pinakamahalaga saan, sa umagang ito, ikaw at ako, you know what? Ang salita ng Diyos ay patuloy mong tanggapin, at tanggapin, at tanggapin, at tanggapin.
Amen. Sa iyong buhay. Hanggang totally, you know what? Ito ay maging bahagi ng sistema mo. Ito ay maging bahagi ng buhay mo. Ito ay manatiling naman ng puso't kaisipan mo. Hanggang ang salita ng Diyos, you know what? Ito ay ganap mong malakaran sa iyong katauhan. Why? You know what? Ito ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Every time we receive the Word of God, I know na ang salita ng Diyos ay patuloy na merong ginagawa sa ating kaloob-looban. That's why be sure na alam natin kung paano maging responsible. The way kung paano natin tanggapin ang salita ng Diyos. I pray na ang bawat salita ng Diyos ay patuloy na lumago sa buhay ng bawat isa. Hanggang ang ating katauhan ay ganap na pag-arian ng Kanyang salita. Hanggang ang Kanyang salita at ang ating sarili ay maging isa sa Kanyang harapan. And you know what? Darating ang araw na yun ay magkakaroon ng katuparan. Why? It's because even in the Bible, you know what? Ang salita ay Diyos at ang Diyos at ang salita ay isa. At ang salita ay nagkatawang tao sa kanilang kalagitnaan. Now listen to me. The only time na ikaw at ako ay magiging representante ng Diyos saan? Sa sanlibutan ito. Once na dumating ang araw, once na dumating ang pagkakataon na ang salita at ang tao ay naging isa at nagkaroon ng katuparan ng salita ng Diyos na ang salita ay nagkatawang tao sa ating kalagitnaan. That's why it is very, very important for you and I na makita mo ngayon pa lamang, maintindihan mo ngayon pa lamang, masagap mo ngayon pa lamang kung gaano kahalaga na ikaw at ako ay makipagkaisa sa Kanyang salita. Some of you, yes. Amen. Be alive. Diba? Why? It's because, listen, you know what? Ang tinatanggap mo ngayon, yung buhay na nagmumula sa Diyos. Diba? Amen? Hindi ko sinasabi maging exaggerated tayo. I'm not saying that. Ang sinasabi ko sa inyo, ipakita ninyo na karapat-dapat kayong tumanggap ng salita ng Diyos. You know what? I pray na one day ma-realize ng bawat isa sa inyo na para sa ating lahat, pribilehiyo lamang ang bawat pagtanggap natin ng salita ng Diyos. Oh, privilege lang yun. Na ikaw at ako ngayon ay tumatanggap ng Kanyang salita. Diba? Kapag nakita mo na in-extend lang sa iyo yung privilege, diba? Anong sinasabi mo doon? Doon sa mas nakakataas sa'yo, uy, thank you so much, ha? Pag meron nagpasok sa'yo sa trabaho na sinasabi mo, uy, salamat, anong pwede kong ibayad sa'yo? Anong pwede kong gawin para sa'yo? Hanggang dumating ka doon sa point na halos parang ibigay mo yung sarili mo sa Kanya. But you know what? Ang mga tao hindi ganon pagdating sa salita ng Diyos. Why? It's because parang utang na loob pa natin. Tama ba? Sorry, utang na loob pa ng Diyos sa atin. I mean, yung magbigay siya ng Kanyang salita, pero hindi mo alam, yung salita niya ay para sa ikabubuti mo. Kailan dumating yung araw, kailan dumating yung panahon na ang salita ng Diyos, you know what, ay naging buhay sa puso mo. I pray ngayon ang araw na yun. Na sinasabi mo, Lord, hindi ako mabubuhay sa mundong ito na wala ka, wala ang iyong salita. Why? It's because humihingi ako dahil sa iyo. That's why if you remember in the Bible, you know what? Nung sinabi ng Diyos, let us create man according to our own image and likeness. In chapter 2 of the book of Genesis, ano ang kanyang ginawa? At hiningahan niya sa ilong ang alin? Ang tao na nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang kamay. Nung ito ay hiningahan niya sa ilong, at ito ay tumanggap ng buhay. What about you? Nung ikaw ay tumanggap ng salita ng Diyos, listen to me, don't you know na ikaw din ay tumanggap ng buhay? Why? Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. But amen. Please, be proud. When you hear His word, when you receive His word, I don't know. Dapat alam mo sa sarili mo
kung ano yung ginagawa mo. Di ba pag tumanggap ka ng favor mula sa ibang tao, salamat ng marami sa iyo, ha? Di ba? How much more sa Diyos? Amen. Hallelujah. That's why later, be sure mamaya, hindi kayo aalis. Are you with me? When I start, amen. Be sure that you are here. Amen. I want you to stand on your feet. Hallelujah. Oh, let us pray for this. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa mga elementong ito na kung saan ay amin tatanggapin. Dalangin ko, Ama, na ito'y patuloy na magpaalala sa amin patungkol sa iyong buhay na amin tinanggap. Salamat po, Ama, sa inyong grasya at habag at sa patuloy na inyong pagbibigay ng buhay ng Panginoon Jesucristo sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo rin po, Diyos, ang bawat isa na tatanggap nito ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Usher. Go. Go. Hallelujah. Let's sing this song. On the night you were betrayed, you took the bread. After giving thanks, you broke it and said, "This is my body, broken for you. And as you eat it, remember me. This is my body, broken for you. And as you eat it, remember me. On the night you were betrayed, you held the cup. After giving thanks, you drink it out. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. Panginoon, patuloy namin ginugunita sa araw na ito. Minsan pa, ang kamatayan ng Panginoon Jesucristo at ang muli niyang pagkabuhay. Salamat po, Diyos, na sa pamamagitan ng buhay ng Panginoon Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo, kami ay ganap ng malaya. Patuloy ka namin pinupuri at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, if you are done, ipasa nyo sa magkabilang aisle. Please be seated.
Are you ready? Okay, let's start.